So eto na nga po mga idol, magandang balita. Los Angeles Lakers gagamit na po ng dalawang big man o twin tower sa next game nila kontra sa kupunan ng Dallas Mavericks. Alamin natin ang mga detalye, pero before that, please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po. So aminin na natin mga kaibigan na ang nagiging problema ngayon ng Lakers ay yung mahinang depensa nila. Nung last game kasi, no, ilang puntos lang kalamangan ng LA Clippers, 112 to 104. Kayang-kaya naman sanang habulin ng Lakers yan. Consistent na sana yung pagkapanalo ng Lakers, pero napuputol, no, or nasisira. Alam nyo, maganda naman sana yung lineup ni JJ Redick, lalo na sa starting 5, pero lagi ko sinasabi, at marami din mga coach or mga team or mga NBA player ang nagsasabi na dapat gumamit po ang Lakers ng dalawang big man. So sinasabi nila, hindi naman daw pwedeng pagsabayin ng dalawang big man tulad na lamang ni DeAndre Ayton at Jackson Hayes, kasi walang gagamitin sa mga huling quarter. So hindi lang naman isa, hindi lang naman dalawa ang big man ng Lakers. May mga extra, no, may mga ibang big man pa dyan na pwedeng magamit kapag mga crucial game na, no, crucial minute na, lalo na pag mga last quarter. Kapag gumamit po kasi ang Lakers ng twin tower, yan po talagang ipinupush natin, twin tower. Lalo na mainit ang magiging laban nila sa Dallas Mavericks, kasi dyan ang galing si Luka, no. Alam naman natin yan, talagang hindi pa pwedeng baliwalain lang. Kasi ang pagpapalakas talaga, ang pagpapalakas ng team nasa depensa. Doon nandiyan naman si Luka, hindi mawawala yung given LeBron James. So kulang na lang talaga dito mag-produce o magbigay si Coach JJ Redick ng twin tower sa lineup. Hindi naman sinasabi na gamitin na babad ang twin tower. So first quarter pwedeng gamitin, sa second quarter, pagdating ng third quarter, pwedeng baguhin yung sistema. Kasi kapag paulit-ulit ang sistema ng Lakers, kahit gaano kagagaling ang mga player po ng Lakers, no, ay mababaliwala lang po yan. Kung mapapansin nyo nung huling laban, so far okay naman ang pinakita ng mga player ng Lakers. Ang highest leading scorer pa rin, walang iba kundi si Luka. Talagang hindi na mapapantayan yan. Pero tulad na aking sinabi, nasa starting lineup si DeAndre Ayton, sa loob ng 20 minutes meron lamang 4 points. Pero kung nandyan po itong si Jackson Hayes, baka mas makapunto siya ng mas mataas. Meron kasing nasa ilalim para sa rebound, at meron naman pong dumedepensa para sa mga shooter po ng kalaban. So kung babaguhin yan at talagang pananatilihin ni Coach JJ Redick na magkaroon talaga ng twin tower o dalawang big man sa starting lineup ng Lakers, ay mas magiging malakas talaga ang Lakers, no? Pero alam nyo, kung hindi magbabago si Coach JJ Redick at paulit-ulit itong lineup niya ngayon, no, kung mag-i-stick siya dito, baka matalo ang Lakers sa laban kontra sa